kailangan kong tumugon sa atas ng Panginoon. Kasi po, siya, sa bawat hilingin ko sa Kanya, tumutugon siya agad. Kaya wala po akong karapatan na hindi tumugon sa Kanyang atas ngayong gabing ito. Sa umaga pong ito, may 3 po tayong kapatid na nais magbahagi ng mga kanilang saloobin, mga pangyayari sa kanilang buhay na naganap nung sila ay makarating sa dakong ito. Ang una po ay tatawagin natin po ang ating kapatid na alagad, Rosie Cruz ng Bisal San Pablo. Palakpakan po natin siya. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pinasasalamatan kayo ng buong puso at pagmamahal ng mahal na Ama. Isang magsagana nga po bang palakpak dyan. O Diyos Amang makapangyarihan, pinupuri ka po at pinasasalamatan. Sa gabay mo't patnubay, na patuloy mo akong binibigyan ng kalakasan. Ang lahat kong ito'y pasasalamat sa iyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang maisishare ko po na kaunti lang na naganap sa akin nung pong nagdaang bahana yan, ako po ay nakiramay sa pamangkin ko nang ako po ay umuwi. Hindi ko po alam na pagdating ko po sa malapit sa amin at naririnig ko po ang dayungdong ng tubig. Yun po pala ay nasa amin na ang tubig na dumadayungdong. Subalit ako po ay hindi natakot sapagkat ang alam ko yung Ama ay hindi niya ako pababayaan. Ang nagawa ko lang po ay ang itahas sana ko anuman ang maaanod at pagkatapos po ako ay pumasok, nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat yan po ay kalikasan ng Ama. Siya po ang lahat ng may gawa niyan. Nang ako po ay nagninilay po ako po ay ang ginawa ko lang po ay imbis po akong manood ng TV, ako po ay nahiga. Napagdugtong-dugtong ko po na pagnilay-nilay kung paano nga ba na ako'y naging ganito na bilang nanampalataya sa Ama. Na sa pamamagitan niya, ako'y nakadama ng pag-ibig niya. Kaya po, ang karampot na awitin ito ay inihahandog ko sa Ama. Larawan mo, di ba'y hinahagkan-hagkan, kinakausap kay luhay bumubukal, nahang kaya ngayon ika'y matatagpuan kapag di ka nakita, ako'y nalulumbay. Larawan mo, di ba'y hinahaplos-haplos, luhay pumapatak, puso'y nalulumbay, nahang kaya ngayon ika'y matatagpuan, baryo ng paligid, dambana mong banal, nandito ka, di ba? Maraming salamat eh.
Marami pong salamat. Tunay nga po na ang Panginoon pag nagsabog ng mga pandama katulad ng pag-ibig, talagang nakakaawit pa siya. Tulad po niya, nakaawit siya, di po ba? Nagmumor pa nga po, kaya lang ayaw na po ata. Tawagin na po natin ang ikalawang magbabahagi, isa po siyang tagasunod. Palakpakan po natin si kapatid na Miraline Silaya ng Tondo, Manila. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari sa apo ko. Noon pong August 10, kaarawan niya po yun, first birthday niya. Umaga pa lang po, kasi di ba po tag-ulan ng August, sabi ko. Umaga pa lang po, hinihingi ko na sa ama, Ama, sana po pagkaloob mo na maging maaliwalas sa panahon. Kasi po, gaganapin sa pinaka-plaza lang yung plaza ng barangay namin. Ngayon po, may nagsabi, sabi niya, sampay mo na lang yung damit. Yung hinubad na damit, sampay mo na lang sa labas. Sabi ko, anong kinalaman yun? Ikaw yung nagdadasal na lang ba kayo, di pinakinggan pa kayo? Anong kinalaman ng maruming damit? Sabi ko gano'n. Tapos, ano po, di hapon po gaganapin alas 3. Yung pong sabi nung nung mga clowns, kasi libre lang po yun eh. Ano daw po, mga 3:30 kasi malilate daw sila dahil may pinanggalingan pa silang birthday. Eh nga 3:30 po, inabot ng mag-alas 4. Nung time po na yun, napakadilim na. Yung pong oras ng 4:30 para pong alas 7 na ng gabi sa dilim. Talaga pong babagsak ang malakas na ulan. Eh, nandun po ako sa bahay. Nung sumili po ako, sabi ko parang gabi na. Paano kaya kayo matatapos yung day? Eh, nag-uumpisa pa lang po. Mabas po ako, pumunta po ako doon sa plaza. Pumapatak na po, malakas na, medyo palakas-lakas na. Sabi ko, hiniling ko po sa ama. Ama, sabi ko, ikaw naman na makapangyarihan. Ikaw po ang makakapagpapigil ng pagbagsak na ulan na to. Makatapos lang po yung birthday ng anak ko. Sa kanyo na po ibagsak. Sabi ko ba, umulan po ng konti, talagang malakas din konti. Tapos para pong humangin, bigla, parang inilipad yung ulap. Tapos sabi ko, tumingin ako, sabi sa kanila, titigil na yan, maliwalas na. Hindi na papahintulutang ibagsak yan. Sabi ko gano'n. Purihin ng ama, umaliwalas, na wala pa yung ulan. Binagsak po ng ulan, gabi na. Di nakaraos po. Tapos po mga nakaraang linggo, nilagnat po yung apo ko. Nag-swimming po kasi hapon pala binabad pa sa tubig. Tapos nang umuwi sila linggo ng gabi, inaapoy na po ng lagnat. Tapos sabi ko, total may paracetamol pa siya doon, yun na lang painom natin. Nung pong gabi, halos sa ating gabi na yun, talaga pong hindi bumababa ang lagnat. 40, 42. Ganun po ang lagnat niya. Pero salamat sa Ama sa pinagkaloob niyang katatagan. Yung bang wala ka ng takot na kung dati sasabihin mo takbo na natin sa ospital kasi hindi na bumababa yung lagnat niya. Purihin po ang Ama. Sa magdamag na yun, nagka-40 ang lagnat niya. Tulog na tulog lang po yung apo ko. Wala pong kinabukasan po. Sabi ko, kasi nung gabi po habang nilalagnat siya ng ganun, dasal po ako na dasal sa Ama. Sabi ko, wag mo paintulutan, Ama, na may mangyari sa kanya. Sa ganitong oras ng gabi, na nagkakwarenta lagnat niya, ikaw po ang bahala, Ama. Ikaw naman dakilang manggagamot. Inabukasan po, salamat sa Ama, wala na pong lagnat, sinat na lang. Napakabuti po ng Ama, napakadakila niya. Napakarami niya pong binigay na hiwaga. Talaga pong manalig lang tayo at magtiwala sa Ama. Bibigyan niya lahat ng kahilingan natin. Nang bukal sa puso natin hinihingi sa Kanya. Yun lang po. Maraming salamat po.
Marami pong salamat kapatid sa napaganda niyong binahagi. Nagpapatunay lang po na talagang pag tumawag ka sa Ama, humiling ka sa Kanya. Kanya itong ipagkakaloob. Bago po tawagin ang ikatlong magbabahagi, meron po ditong isang paanyaya. Babasahin ko po. Malugod pong inaanyayahan ang lahat para po sa gaganaping parangal sa mahal na Birheng Maria para sa kanyang kaarawan. Ito po ay magaganap sa darating na Sabado, September 7, sa ating panggabing gawain. Sa Sabado po yun, na magsisimula sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Sana po makadalo po kayo. Ang ikatlo pong magbabahagi sa gabing ito ay isa pong alagad. Ang ating kapatid, palakpakan po natin si Maris. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Kamusta po tayong lahat? Meron lang po akong gusto ko pong magpasalamat. Una po sa Ama. Lubos po ako nagpapasalamat sa Kanya. Sapagkat isang kaganapan po sa akin, kahapon po. Kaya gusto ko pong i-share at ibahagi po sa inyong lahat. At saka po ako din pong lahat ng mga alagad. Katapos po kasi namin dumalaw sa aming kapatid, habang nilalakbay po namin pauwi, kasama po ang aking pamangkin na si Berhel, kaangkas ko po siya. Sino man po sa atin walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa mga sandaling iyon, sapagkat yun po ay tinatanong ko ng utang na loob sa Panginoon yung nangyari po sa akin, sapagkat isang pagdadalisay po na tunay na kailangan ko na pagtitiwala sa Panginoon. Habang binabaybay po namin ang tulay ng Bustos, bumaba na po kami paano sa tulay. Nagblanko po yung aking diwa, aking mga, nawala po ako sa, hindi po yung pong mata ko, parang iba po yung naramdaman ko. Parang hindi po ako makahinga. Habang nagdadrive po ako, isang hiwaga po ang nangyari, sapagkat kaangkas ko po ang kapatid kong, pamangkin ko pa po kasama kong alagad na si Berhel po. Marami po kami. Sa isang tricycle po, si kapatid na Cecil, yung pamangkin ko pong si Malu, at yung hipag ko pong si Jazz, tsaka po si Jay. Habang inaalalayan po nila, ang sabi po nila, tunay nga pong napakahiwaga. Sige eka, mauna na kayo at susundan na lang namin po. Susundan na lang namin kayo, mauna na kayo. Habang pong nagdadrive ako, bigla po ako talagang, hindi ko po maipaliwanag, pero sa shortcut ko lang po. Para pong papel akong hinagi sa gilid. Naramdam ko po na isang pagpatunay sa akin ng Diyos na siya ang kumilos sa mga sandaling iyon. Sapagkat kung diniretso ko pa po ang wait, siguradong sa lang po kami ng pamangkin ko. Tunay nga pong Diyos ang kumilos sa mga sandaling iyon. Ginilid po kami ganon, hindi ko po alam kung ano po ang hawak ko sa aking manobela. Bigla na lang po kaming nagilid ni Berhel. Yun po ang pinagtakang ko sa sarili ko, pero hindi po ako nagtaka sa sarili ko. Sapagkat alam ko, ang Panginoon sa mga sandaling iyon ay sinakluluhan po kami. Amen po ba? Kaya po nung nandun na po ako, bigla po ako minto, sabi ko, Berhel, hawakan mo yung wave. Iba yung nararamdaman ko. Sabi ko po, Tita Marisa, okay ka lang? Sabi ko, hindi ako okay. Gumilid po ako doon sa isang bakanting tindahan na nakasusi pa po yon. Hindi ko po alam kung sino may-ari nun. Tapos po, tinulungan po ako hanggang hinaplos na po ako ni Jazz, ni kapatid na Cecil, nilabas po yung tubig niya kasi nakikita na po ako nagkukulaps.
tsaka po sabay pinainom po ako. Alam niyo po ba, imbis na inumin ko po yung tubig, binuhos ko sa katawan ko. Sa sobrang init po nararamdaman ko, hindi ko po alam, yung po palang tubig sa ulo ko po binubuhos, hindi po sa bibig. Pero nainom ko po yung pangalawang painom po sa akin ng hipag ko si Jazz, binigyan po ako ni Cecil din ng tubig, ni kapatid pong Cecil. Isang himala po, tunay nga po na kami, ang magkakapatid po sa pananampalataya at kapatiran Divine Mercy, at lahat po kami mga hinirang, tunay po nagkakaisa sa Espiritu. Amen po ba? Yung mga sandali po iyon, nagsakalolohan po kami, ginabayan po nila ako sa patnubay po ng Ama. Sa natutunan po namin lahat, sa taong kinalugdan niya, ang banal na Espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching, sa mga sandali po iyon, nahimasmasan po ako. Sige po, habang hinahagod po ako ni Jazz dito, sa noo at si Berhel. Alam kong pong panay ang panalangin nila, pero ako po, nakatingin lang po ako, parang wala po akong nakikita, parang nakatulala po ako. Inamin ko po, nasabayan ko po ng nervyos. Pero tumapit po ako ng mabuti sa Panginoon. Alam ko pong sa mga sandiling iyon, yun lang po ang kailangan kong tawagin. Bagamat nandun po yung mga kapatid ko, yung aking mga mahal na pamangkin, talaga pong hindi ko po maipaliwanag. Gusto ko lang po talagang pasalamatan ng Ama. Tunay nga po ang pinaglilingkuran ko ay buhay. Pinatotoo lang po sa akin ng Diyos, anak, na minsan lumilibang ka. Subalit bibigay ko sa iyo ang patotoo. Yung pong paghahanapan na yon, naging aral po sa akin. Yung mga kasamahan kong alagad, naiyak po ako sa hipag ko kay Berhel, salamat. Mahal kong pamangkin. Hindi ko man, yung pong time na yun talagang, habang hindi ko po pinaalala sa inda ko, kasi po, ayoko pong mag-alala siya, umiyak lang po ako, doon ko naisip yung mga pagkukulang ko dito bilang isang hinirang inaamin ko po. Minsan nagkukulang po ako, subalit, naghari po ang Ama. Ngayon ko na-realize sa sarili ko, iba po ang pinaglilingkuran ko, sa totoo lang po. Napakalaking bagay po sa akin ang dambanang ito. Dito ko po na-realize sa sarili ko na ang tinatahak kong langdas ay hindi po ako mawawalay at hindi po ako magkakasala sapagkat ang nananahan po dito ay binaba ng Panginoon ang isinugo niya ang taong kinalugdan po ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya tayo po lahat sa kaganapan pong ganon, huwag po tayong wala ng pag-asa. Tumawag lang po tayo at manalangin, ikapit natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Alam natin, siya po ang naghahari. Kung kukunin po niya tayo sa sandaling iyon, kukunin po niya tayo. Pero hilingin natin sa Ama, kung darating time na yon, sana isuko na nating ganap na lubusan tayong maglingkod at hindi magkasala at magsimula natin ng hindi marapat at makasakit tayo ng damdamin. Kaya po nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat dinala niya po ako sa dakong ito at lahat po ng pangarap po natupad, lingkod po ako, naway hindi na po ako mawalay at maalis dito. Iyon lang po ang katuparan sa aking pangarap. Nalubusan po pong namnamin ko ang bawat mensahe ng taong kinalugdan niya, ang ating mahal na Apo Kunching. Salamat din po sa tumulong sa akin. May isinugo din pong anghel sa mga sandaling iyon. Yung pong isang babae na nagbabantay po sa baliwag. Nagpakilala po siya. Siya daw po ay nagbabantay sa baliwag. Hinilot po ako. Subalit, ang tao pong mga isang hinirang, hindi po kailangan magmayabang. Hinayaan ko lang po siyang hilutin ako. Lahat po kami, si Berel, hinayaan lang po. Sapagkat hindi po tayo pwedeng magmayabang na huwag mo na akong hilutin. Sapagkat meron kaming kailangan, yung po bang na may taglay pong espiritu na talaga pong nananahan sa atin, yung po yung, hindi po natin kailangan ipagmagaling yun, kailangan po natin ibahagi pa po natin. Kaya po nilapitan po ako ng babae, na plus ako, nakakain daw po ako ng hindi nalamigan yung sikmura ko, kaya po ako nag-collapse. Sabi ko, salamat po nung umalis po kami. Kaya hanggang dito na lang po, nagpapasalamat po ako sa Ama, sa dakilaan po niya, at sa ating mahal na Apo Kunching. Maraming salamat po at sa mga kapatid ko pong alagad. Thank you po sa lahat po ng mga nagiging anghel ko sa pananalitang mabuti. Sa akin pong shepherd, Mother, marami pong salamat. Alam niyo na po yun. Maraming salamat kapatid sa iyong binahagi
Yan po isang patunay na pagkasama natin ng Panginoon sa ating buhay. Kahit saan man tayo patungo, kahit saan man tayo paroon, hindi niya tayo pababayaan. At sa pagkakataon pong ito, ang lahat po ay